Nang lumabas ako mula sa Quezon City Hall of Justice, nakakasilaw ang sikat ng araw sa Kamaynilaan. Ang hawak kong desisyon mula sa korte na nagpapawalang bisa sa aming kasal ay manipis na papel lamang sa loop ng aking bag. Ngunit ang bigat nito ay parang katumbas 3 taon aking kabataan na inilibing ng buhay sa malamig na bahay na iyon. Huminto ako sa huling baitang ng hagdanan at tinignan ang lalaking opisyal ng dati ko ng asawa. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Chaelo Sandoval. Nakayuko siyang nagpipindot sa kanyang telepono at may isang pamilyar na ngiti sa kanyang mga labi. Sa loob ng 3 taon, tuwing ka-text niya si Sabrina Cortez, ganyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha malambing. Puno ang pagsinta at pasensyoso, magabagay na hindi ko kailanman natanggap sa aming pagsasama. Isinilit ni Chaelo ang mga dokumento sa bulsa ng kanyang kowat, na parang nagtatapon lang ang isang walang kwentang resibo. Solana, mapayapa na natapos ang lahat. Sana naman. Huwag mo na akong hahanapin pa. Hindi ako sumagot. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang boses ay puno nagpakmamatas. 3 taon kang kumain at tumira sa bahay ng Sandoval. Mabait na ako at hindi ko nasisingilin sa'yo yun. Ikaw na mismo ang pumirma sa kasunduan na hindi ka hihingi ng anumang ari-arian? Kaya huwag kang babalik para mag-iskandalo kapag nagsisi ka na. Mahina akong natawa. Sigurado ka bang ako ang magsisisi? Kumunot ang nuni Chaelo. Na para bang ang simpleng pagtatanong ko ay isang malaking insulto. Ano pa ba ang mayroong ka para hindi magsisi? Paglabas mo sa pamilya Sandoval, wala kang dala kundi ang sarili mo. Pagkasabi niyon, tumalikot siya at tumiretso sa isang itim na Mercedes na nakaparada sa gilid na kalsada. Bahagyang nakababa ang bintana na sasakyan. Sa loob, sa likurang upuan, nakaupo ang kanyang ina. Signing, Imelda Sandoval, na may suot na kuwintas na perlas at may hawak na abaniko. Habang tinitingnan ako ng pamilyar na tingin ng pangmamaliit. Sa passenger seat naman ay si Sabrina Cortez, na may alon-along buhok na nakalaylay sa kanyang balikat. Suot ang isang hapit na puting bestida. At ang kanyang mukha ay may malambot na makeup, parang isang bulaklak na kadidilih lang. Lumingon siya sa akin. May ngiti sa kanyang ngalabi. At pananagumpay sa kanyang nga mata. Pagbukas ni Chaelong pinto ng sasakyan, may ibinulong si Sabrina. Agad na ngumiti si Chaelo. Ang haiting iyon ay nakdulot na kirot sa aking puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa para sa aking sarili 3 taon na ang nakalipas. Noon, naniwala ako na kung magiging sapat ang aking pasensya, kabaitan, at pag-alay, darating ang araw na makikita niya ang halaga ko. Ngunit napagtanto ko na may mga taong hindi nakakakita. Hindi dahil sila ay bulag, kundi dahil hindi nila kailanman ginustong tumingin. Ibinaba pa ni Imelda ang bintana at sumiga. Solana, matuto ka namang mahiya. Ngayong hiwalay na kayo. Huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Isang babaeng hindi makapagbigay ng anak at hindi mapanatili ang asawa. Anong karapatan mo pang humarap sa tao? Nakunwaring pinigilan siya ni Sabrina. Tita, huwag po kayong ganyan. Siguradong nalulungkot din po siya. Tiningnan ko siya. Sino ang tinatawag mong siya? Natigilan si Sabrina. Dahan-dahan akong nagsalita. Nag-iisang anak lang ako nganay ko. Huwag kang umasta na parang kamag-anak kita. Agad na nagiba ang itsura ni Sabrina. Isinara ni Chaelo ang pinto. Lumingon sa akin na may malamig na tingin. Solana Lazaro, huwag kang sumosobra. Anulado na ang kasal natin. Bakit mo pa kailangang guluhin si Sabrina? Tinitigan ko siya ng matagal at nagtanong. Ganyan ka kabilis magtanggol sa kanya? Hindi ka ba natatakot na may makarinig? Ngumisi siya. Ano kung may makarinig? Hindi na kita asawa. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na para wasakin ang huling pirasong dignidad na sinubukan kong pangalagaan sa aming pagsasama. Umalis ang sasakyan. Iniwan akong nakatayo sa harap ng korte. Hindi ako umiyak o humabol. Tahimik ko lang pinanood ang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Sa loob ng aking bag, nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Manang Celia, ang dati naming kasambahay. Ma'am Solana, nandito na po sila, sa tarangkahan ng Villa Solana. Dumating na rin po ang lipat bahay truck. Handa na po ang lahat.
Pinagmasdan ko ang mensahe. Natigilan sandali bago sumagot. Hintayin ninyo ako. Nagbook ako ng Grab. Isang lalaking nasa 40s ang driver. Nang marinig niya ang destinasyon ko, napatingin siya sa akin sa rearview mirror. Sa Filasola na po kayo sa Tagaytay, ma'am? Narinig ko, yan daw po ang pinakamahal na mansyon sa labas ng Metro Manila. Sumandal ako at isinara ang bintana. Doon ako dating nakatira. Tumahimik ang driver at tumango na lang. Iniwan namin ang siyudad. Dumaan sa mga abalang kalsada at mga flyover. Pinanot ko ang masasakyan sa labas. Habang payapa ang aking kaluban. 3 taon na ang nakalipas. Bago ako ikasal. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Solana. Anak, maari mong mahalin ang isang tao. Pagkatiwalaan siya. Pero hinding-hindi mo. Dapat isusuko ang sarili mong kaligtasan. Nun, inakala kong masyadong malamig ang aking ama. Akala ko ang kasal ay tungkol sa pag-ibig, tiwala, at pagbuwangang isang tahanan. Hindi ko alam na para sa iba. Ang kasal ay isang kontrata para manamantala. Sa unang araw ko sa bahay ng Masandofal, may inabot sa akin si Gana. Imelda na isang salansan ng papel. Anak, formalidad lang ito sa pamilya natin. Hindi para bantayan ka, kundi para protektahan ang yaman ng Masandofal mula sa mga mapaksamantala. Pirmahan mo para mapanatak ako. Pumirma ako. Dahil sa aking katangahan, naniwala akong kung hindi ako magiging sakim, mamahalin nila ako. Kalaunan ko lang nalaman na ang pinapirmahan nila sa akin ay hindi para protektahan ang yaman nila, kundi isang tanikala sa aking lig. Gusto nilang isuko ko ang lahat ng karapatan ko pagkatapos ng kasal para kapag pinalayas nila ako, wala akong makukuha. Ang hindi nila alam. Ang Villa Solana ay hindi pag-ari. Maga Sandoval. Ito ay aking sariling pag-ari. Ipinangalan sa akin ng aking ama bago ako ikasal. Mahigit 10 ektarya. Nakasandal sa isang burol. Na may artipisyal na lawa sa harap. Ang mismong bahay ay 6 na palapak. 3 taon na ang nakalipas. Ang halaga nito ay tinatayang nasa 3.6 bilyong piso. Lumipat si Chaelo doon pagkatapos ng aming kasal at nagsimulang ipagmayabang sa kanyang nakasosyo sa negosyo na iyon ang ari-arian ng pamilya Sandoval. Sa katagalan, maging siya ay naniwala na sa sarili niyang kasinungalingan. Halos 1 oras ang biyahe bago kami makarating sa daan papasok sa mansyon. Mula sa malayo, natanaw ko ang itim na Mercedes na nakaparada sa harap ng bakal na tarangkahan, kasama ang isang lipat-bahay truck. 2 lalaking naka-uniforme ang naghihintay. Nag-alangan. Nakatayo si Chaelo sa harap ng kepat ng gate. Nakasandal ang isang kamay sa pader. Nawala na ang kanyang pagiging kampante. Si Geng. Imelda ay pabalik-balik sa kanyang likuran. Bumubulong. Si Sabrina Cortez ay nakakapit sa braso ni Chaelo. Irritable ngunit pinipilit panatilihin ang kanyang postura. Nanatili ako sa sasakyan ng 2 minuto. Pinapanot ang dula sa aking harapan. Inilagay ni Chaelo ang passcode. Incorrect. Sabi ng system. Sinubukan niya ulit. Mali pa rin. Sa pangatlong subok, isang malamig na warning sound ang umaling-aungaw. Itinula siya ni Ngeng. Imelda. Baka nakamali kang tanda. Ako ang susubok. Inilagay niya ang pamilyar na kombinasyon. Pula pa rin ang screen. Mali? Impossible. 3 taon na nating gamit ang passcode na ito. Bulalas niya. Mahinang nagsalita si Sabrina, Chaelo. Baka naman pinalitan ni Ate Solana ang passcode. Sakto sa paglingon ni Chaelo ang pagbaba ko sa sasakyan. Ang tunong aking takong sa bato ay malinaw na umalingaw-ngaw. Lahat sila ay napatingin sa akin. Sa sandaling iyon, kitang-kita ko ang kanilang mga reaksyon. Nagulat si Sabrina. Ngunit agad nang ngumiti. Ate Solana, nandito ka na pala. Mabuti naman. Sinusubukan ni Chaelo buksan ang gate. Baka may sira lang ang system. Nilakpasan ko siya. Sinabi ko na. Huwag mo akong tawaging ate. Nanigas ang kanyang ngiti. Hinarang ako ni Chaelo. Solana Lazaro, ikaw ba ang nagpalit ng passcode? Tumingala ako sa kanya. Agad na sumugot si Genang. Imelda, nababalik ka na ba? Bahay ito ng mga Sandoval. Anulado na ang kasal ninyo. Bakit ka pa bumabalik para manggulo?
Akala mo ba mapapasayo ang mansyon na ito dahil lang pinalitan mo ang paskode? Tiningnan ko siya. Sa loob ng 3 taon, ang babaeng ito ay minsan na akong tinawag na malas habang kumakain kami. Ginamit niya ang hindi ko pagkakaroon ng anak para paktawanan ako sa harap ng aming mga kamag-anak. Pinigilan niya akong pumunta sa ospital noong kritikal ang aking ama dahil kailangan kong asikasuhin ang mga bisita niya. Ngunit ngayon, habang nakikita siyang namumula sa galit, wala na akong naramdamang sakit. Kalmado akong nagtanong. Sinasabi ninyong bahay ito nga Sandoval? Sumandal siya. Kung hindi sa mga Sandoval, kanino? Pumasok ka sa pamilyang ito na walang dala. 3 taon kang nabuhay sa yaman namin. Ngayong hiwalay na kayo. Gusto mo pang manatili at agawin ang bahay ng anak ko? Malamig na sumingit si Chaelo. Solana, ayokong palakihin ito. Buksan mo ang gate para makapasok na ang magamit. Isipin kong nawala ka lang sa sarili mo ngayon. Pero kung magpapatuloy ka sa panggugulo, huwag mo akong sisisihin. Natawa ako. Respeto? Kumunot ang nunya. Anong tinatawa-tawa mo? Tiningnan ko ang lipatbahay truck at si Sabrina na nakakapit sa kanya na parang isang bagong may-ari. Wala pang 1 oras mula nang makuha natin ang desisyon ng annulment. Dinala mo na agad ang nanay mo at ang kabit mo para angkinin ang bahay ko. Chaelo Sandoval, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin ang salitang respeto sa akin? Nagdilim ang mukha ni Chaelo. Bahay mo. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na itim na remote control. Inilagay ko ang aking daliri sa power button. Agad na umugong ang mekanismo mula sa magahaliging ngegate at apat na metal panel ang lumabas mula sa pader. Isang pulang ilaw ang dumaan sa namumutlang mukha ng 3 tao sa harapan ko. Ang security system ng Villa Solana ay na-upgrade noong nakaraang buwan. Simula ngayon, fingerprint ko, retinal scan, at ang remote na ito lang ang kinikilala nito. Sinumang sumubok na sira ng gato maglagay ng maling passcode ng paulit-ulit ay automatikong ilalok ang buong property at mag-alerto sa security team. Ang 2 tauhan mula sa lipatbahay ay napaatras sa takot. Nalunok ni Sabrina ang kanyang lawe. Humikpit ang kapit kay Chaelo. Sumisigaw pa rin si Ganang. Imelda, sino ang tinatakot mo? Isang get lang yan. Para mo nang ginawang kuta ang militar. Hindi ko siya pinansin at tumingin sa kamera sa itaas. Rico, buksan mo ang gate. Pakaraan ng 1 segundo, isang malalim na boses ng lalaki ang umalingaw mula sa intercom. Opo, Ma'am Solana. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan. 6 na security personnel na nakaitim na suit ang nakahanay sa loob. Ang nangunguna ay si Rico Aguilar, ang pinuno nga aking security team, isang taong dating kinatatakutan ni Chaelo. Akala niya, si Rico ay security na kinuha nga Sandoval. Ngayon, marahil ay naintindihan na niya na ang natauhan sa mansyon na ito ay hindi kailanman sumunod sa kanyang utos. Namutla ang mukha ni Chaelo. Kailan mo pa pinabalik si Rico? Pumasok ako sa gate at lumingon siya 3 taong nakatayo pa rin sa labas. Pasok. Kumunot ang noo ni Gung. Imelda. Ano na namang kalokohan ito? Ngumiti ako. Hindi ba't gusto ninyong lumipat? Pinapapasok ko na kayo. Tutal. 3 taon din kayong nakitira. Ngayon, hahayaan ko kayong makita sa huling pagkakataon kung kaninong bahay ba talaga ito sa mga Sandoval. O sa akin. Kay Solana Lazaro. Ang pangunahing palabas ay hindi pa nagsisimula. Pagpasok sa malawak na bulwagan ng Villa Solana. Para bang naubos ang hangin. Si Chaelo, na nakatayo malapit sa akin, ay nakatitik sa remote control sa aking kamay. Ang kanyang mga matay namumula. Siya, na laging mayabang na hawak niya ang lahat ang bahay na ito. Ang kumpanya nga aking ama. At maging ang buhay ko ay ngayoy hindi alam kung anong patibong ang naghihintay sa kanya. Hinila ni Sabrina ang kanyang manggas. Chaelo, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na pagka ang video na yan. Hindi siya pinansin ni Chaelo. Pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Sigeng. Imelda ay pilit pa ring nagpapakita ng katapangan. Ngunit nakita kong nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Solana Lazaro. Huwag mong isipin na matatakot mo kami sa ma-video na yan. Pumirma ka na sa annulment. Isinuko mo na ang karapatan mo sa mga ari-arian.
3 taon nang nakatira ang anak ko dito. Akala mo ba basta-basta mo na lang siwang mapapaalis? Tiningnan ko siya at kamadong nagtanong, sigurado po ba kayong gusto nating pag-usapan ang nga dokumento? Natigilan si Gnang. Imelda. Agad na sumingit si Chaelo. Tama na yan, Solana. Sabihin mo ng diretso kung anong gusto mo. Pera? Makano? Natawa ako. Sa tingin mo ba? Kailangan kong huminging para sa iyo. Nagdilim ang kanyang mukha. Kung ganun, para saan ang lahat ng dramang ito? Lumingon ako kay Manang Celia. Manang! Papasukin mo na si Ate Morales. Bumukas ang isang pinto sa kaliwa at isang lalaking nasa 50s na naka-gray suit at may dalang itim na leather briefcase ang pumasok. Siya ang personal na abogado ng aking ama sa loob ng halos 20 taon at siya rin ang tumulong sa lahat ng papeles para mailipat sa akin ang nga ari-arian bago ako ikasal. Nang makita siya ni Chaelo, agad siyang namutla. Nakilala niya ang abogado. 3 taon na ang nakalipas. Sa aming kasal, si Ate Morales ay tahimik, na nagmamasid sa tabi ng aking ama. Pinapanot ang bawat pekeng ngitingang pamilya Sandoval. Yumuko si Ate Morales sa akin. Ma'am Solana, handa na po ang lahat ng dokumento. Itinuro ko ang sofa sa tapat. Basahin mo sa kanila. Malinaw, bawat salita. Binuksan ni Ate Morales ang kanyang briefcase at kinuha ang isang salansan nga dokumentong may pulang selyo. Ang kanyang boses ay umalingaw sa bulwagan mabagal ngunit matalim. Ang Villa Solana, na matatagpuan sa Tagaytay City. Laking lote. Mahigit 10 ektarya. Nakarehistro sa ilalim nege pangalan ni Bebe Solana Lazaro, ayon sa Transfer Certificate of Title. Ang gari-ariang ito ay legal na inilipat mula kay G. Ricardo Lazaro kay BB Solana Lazaro bago pa man siya ikasal kay G. Chaelo Sandoval. Sa makatuwid, ito ay separate property at hindi bahagi ng kanilang conjugal property. Para binuhusan ng kumukulong tubig si Gnang. Imelda. Sinugot niya at inagaw ang mga dokumento. Pabalik-balik na tinitiknan. Nanlalaki ang mga mata. Imposible. Pekeng mga papeles. Sinabi, anak. Kung napagari ito, mga Sandoval. Ipinakita pa niya sa akin ang titulo. Tumingin ako kay Chaelo. Nakatayo lang siya, walang imik. Lumingon si Sabrina sa kanya, nanginginig ang boses. Chaelo. Ano to? Sabi mo nakapangalan sayo ang bahay na to. Nanyalito ang manananyipin ni Chaelo. Sabrina. Manahimik ka. Ngumiti si Sabrina ng pilit. Dinala mo ako dito. Sinabi mong pagkatapos ng annulment. Ako na ang magiging reyna ng bahay na to. Ngayon sinasabi nilang sa dati mong asawa pala ito. At gusto mong manahimik ako? Biglang hinawakan ni Gnang. Imelda ang braso ang anak. Chaelo, makpaliwanag ka. Ano yung titulong ipinakita mo sa akin? Gawa-gawa lang ba ang babaeng ito at ng abogado niya? Yumuko si Chaelo. Isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas malinaw pa sa anumang sagot. Napaatras si Gnang. Imelda. Namumutla. Kumuha ako ng isa pang kopya ng mga dokumento at inilapak sa lamesa. Ang titulong ipinakita niya sa inyo ay pekeng selyo. Pekeng pirma. Pekeng numero. Niloko niya kayo. Ang mga kamag-anak ninyo. At maging ang mga kasosyo niya. 3 taon siyang nakitira sa bahay ko pero ipinagmayabang niyang ito ang yaman naga Sandoval. Chaelo. Masyado ka. Nabang nagtagal sa pagarte kaya nakalimutan mong bisita ka lang. Tumingala si Chaelo. Ang kanyang matay matalim. Alam mo pala simulat sa pool. Alam ko simula nung araw na dinala mo ang nga kaibigan mo dito at ipinakilala ako bilang masuwerteng asawa na nakapasok sa pamilya Sandoval. Tinitigan ko siya. Alam ko rin simula noong araw na kinuha ng nanay mo, ang susi ng master's bedroom ng nanay ko, at pinalitan ang makurtina, kama, at maging ang maliit na altar para sa litrato niya. Alam ko simula noong araw na ipinakalat mong kinailangan ng tatay kong kumapit sa pamilya Sandoval kaya ipinakasal ako sa iyo. Alam kong lahat, hindi makapagsalita si Chaelo. Ang katotohanang unti-unting nabubunyak ay dumudurok sa kanyang pagkatao. Biglang sumigaw si Gnang. Imelda, bakit hindi mo sinabi? Sinadya mong ipahiya kami ngayon?
Di ba? Ang sama mo. Tiningnan ko siya. Mas natatawa kaysa nagagalit. 3 taon? Sa tuwing tinatawag ninyo akong baok, sa tuwing tinatawag ninyo akong palamunin sa harap ng mga kasambahay, sa tuwing itinatapon ninyo ang gagamot na pinadala ng tatay ko, naisip niyo ba kung gaano kayo kasama? Natigilan siya. Pinindot ko ang remote, at muling umilaw ang malaking screen. Hindi na isang hotel, kundi ang kamera sa dining hall ng mansyon. Sa screen, nakaupo si Geng. Imelda kasama ang makamag-anak nila. Itinuturo ako habang naglilikpit ako ng mga plato. Anong klaseng manugang yan? 3 taon nang hindi makapagbigay ng apo? Nakamali talaga ang pamilya Sandoval sa pagkuha sa kanya. Malinaw na umaling-awngaw ang boses sa buong bulwagan. Nanginig si Geng. Imelda. Muli kong pinindot ang remote. Lumipat ang imahe sa bodega. Lihim niyang binuksan ang isang aparador. Kinuha ang pinya silk barot saya na alaala ng aking ina. At isinilit sa isang itim na basurahan. Narinig ko ang mabagal na tibok ng aking puso. Ang sakit na akala ko'y matagal nang nakabaon ay muling lumitaw, malamig at malinaw. Lumingon ako sa kanya. Ito ba? Imelda. Ay. Isang pribadong usapin pa rin. Hindi siya makapagsalita. Nakayuko si Chilo. Si Sabrina naman ay dahan-dahang umaatras papunta sa pinto. Ngunit isang tingin lang mula kay Rico, ay napahinto na siya. Ibinaba ko ang remote. Huwag kang magmadali. Ang susunod na bahagi ay tungkol naman sayo, Sabrina Cortez. Nang marinig ni Sabrina ang kanyang pangalan, namutla siya. Automatiko niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang maliit na kilos na iyon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Genye. Imelda. Sa loob ng 3 taon, ginamit niya ang isyu ngang hindi ko pakakaroon ng anak para saktan ako. Ngunit ngayon, nang makita niyang hawak ni Sabrina ang kanyang tiyan, isang baluktot na pag-asa ang sumilay sa kanyang mata, na parabang ang sanggol sa sinapupunan ni Sabrina ang huling kaligtasan ng pamilya Sandoval. Mabilis siyang lumingon sa akin. Tumigas ang boses. Solana Lazaro. Huwag na huwag mong idadamay ang apo ko. Kung anuman ang alitan nating mga matatanda, tayo ang mag-ayos. Buntis si Sabrina. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ako ang makakalaban mo. Tiningnan ko siya. Natatawa sapait. Tinawag niyo po ba yang apo? Natigilan si Geng. Imelda. Agad na sumigaw si Chilo. Solana, huwag mong isali ang bata dito. Tiningnan ko siya. Talaga? Noong ginamit ninyo ang nanay mo ang hindi ko pakakaruan ang anak para yurakan ang pagkatao ko? Hindi niyo naman naisip na sagrado ang mabata. Ngayong ako na ang nagtatanong. Bigla kang gustong maging disente. Hindi makasagot si Chilo. Nagsimulang manginig si Sabrina. Palingalinga sa pinto na parang naghahanap ng matatakasan. Kinuha ko ang remote ngunit hindi ko pinindot ang malaking screen. Tumingin ako kay Rico. Naintindihan niya ako at agad na nagsenyas sa isang security personnel na magdala ng isang manipis na asul na folder. Inilapak ko ito sa mesa. Miss Cortez? Bago ka lumipat sa mansyon ko para maging bagong reyna, may ilang bagay kang dapat makita. Napaatras si Sabrina. Ma'am Solana. Wala po akong alam. Sabi po ni Chilo. Matagal na silang hiwalay. Na ayaw niyo lang pumirma dahil sa pera. Biktima lang din po ako. Ngumiti ako. Biktima saan? Kinagat niya ang kanyang labi. Akala ko po talaga. Sa kanya ang bahay na to. At ang tungkol sa pagiging may asawa niya? Natahimik si Sabrina. Sa sandaling iyon, umilaw ang isang mas maliit na screen sa tabi ng hagdanan. Ipinapakita ang isang pinalaking text conversation. Pag-usap nila ni Chilo mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kailan mo hihiwalayan yang walang kwenta mong asawa? Hintayin lang nating mas lumala ang sakit ng tatay niya. Pagdating ng panahon, siya mismo ang pipirma. Namutla si Sabrina na hindi na matakpan ng kanyang makeup. Lumingon si Gnang. Imelda sa kanya. Alam mo palang may asawa siya simulat sapul. Utal na sumagot si Sabrina. Tita. Sabi po ni Chilo. Patay na ang pagsasama nila. Pinindot ko ulit ang remote. Lumipat ito sa isang audio recording. Ang boses ni Sabrina.
Matamis ngunit nakalalason. Ay umaling-awngaw. Huwag kang lumambot sa kanya. Anong silbing babaeng hindi makapagbigay nga anak? Bilisan mo ang annulment. Hindi ka kayang hintayin ng tiyan ko magpakailanman. Naging mabigat ang hangin sa bulwagan. Tumingin ako kay Chaelo. Nakayuko siya. Ang kanyang muha ay kulay abo. Ang katotohanan ay hindi lang si Sabrina ang tinamaan, kundi pati na rin ang pekeng dangal ni Chaelo. Ang babaeng kanyang pinakaingatan ay ginagamit lang din pala siya para sa yaman. Nanginginig na itinuro ni Geng. Imelda si Sabrina. Ikaw, nagawa mong sabihin yan sa likuran ko. Sinusulan mo ang anak kong iwanan ng asawa niya para maagaw ang bahay. Agad na umiyak si Sabrina. Tita, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang pangalan. Mamaya na natin pag-usapan. Sa ngayon, ipaliwanag mo muna ito. Sa loob ng 6 na buwan, naglipat sa'yo si Kylo ng kabuwang 13.8 milyong piso. 82 milyon dito ay kinuha mula sa cash advance ng isang proyekto ng Lazaro Group. Sabihin mo nga, saang proyekto ka ba nagtatrabaho para makatanggap ng ganyang halaga? Nagbago ang kulay ng mukha ni Sabrina. Napangangasig ng Imelda. 13 milyon? Sumugot si Chaelo para agawin ang papel. Ngunit isang hakbang lang ni Rico ay napahinto na siya. Tiningnan ko ang nanginginig niyang kamay. Gusto mong sirain ang ebidensya? Huwag kang mag-abala. Kopya lang yan. Ang original na bank statements, pekeng kontrata, at pekeng pirma mo ay naisumite na ni Ate Morales sa mga autoridad. Nanigas si Chalo. Nagsumbong ka sa pulis? Tiningnan ko siya. Akala mo ba inibitahan ko kayo dito para lang manut ng drama ng pamilya? Napaatrasig niyang. Imelda. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting gumuho at napalitan ng tunay na takot. Lumingon siya sa anak. Nanginginig ang boses. Chaelo, totu bang kumuha ka ng prasa kumpanya nila para ibigay sa babaeng to? Hindi sumagot si Chaelo. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Mabilis na umiling si Sabrina. Tumutulo ang luha. Hindi ko po alam na pera yun kumpanya. Sabi ni Chaelo, personal niyang pera yun para ipambili kong bahay, sasakyan, at para sa pagbubuntis ko. Wala po akong alam. Isinara ko ang folder. Kung wala kang alam, mahanda kang magpaliwanag sa batas. Kung mapatunayang galing sama-sama ang perang yan, kailangan mong isauli ang lahat ang tsondo, ang sasakyan, ang ngabag, alahas, at maging ang perang tinanggap mo para sa pagbubuntis mo. Walang makakaligtas. Nalambot si Sabrina, muntik nang matumba. Kumapit siya kay Chaelo, ngunit malakas siyang itinulak nito. Manahimik ka. Kasalanan mo ang lahat nga ito. Kung hindi mo ako minadali sa annulment, hindi sana ako napunta sa sitwasyong ito. Gulat na napatingin si Sabrina sa kanya. Puno na desperasyon. Sinisisi mo ako? Pinanut ko silang magsisihan, ngunit wala akong naramdamang saya. Pagkatapos ng 3 taong payurak nila sa akin, sa wakas ay natikman din nila ang pakiramdam na madurok ng katotohanan. Lumingon ako kay Ate Morales, attorney. Basahin niyo po ang tungkol sa iba pang perang inilabas ni Chaelo. Biglang tumingala si Chaelo, punong takot. Solana, ano pa ang nalaman mo? Tiningnan ko siya. Mahina ang boses. Lahat. Ang 2 salitang iyon ay parang nag-alis ang lakas kay Chaelo. Nakatayo siyang walang kibo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, at ang dating kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Binuksan ni Ate Morales ang isa pang folder. Sa loob nito ay magabang statement, kontrata, at mga pekeng pirma na halos kamuhangang sa akin. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, ginamit ni Chaelo Sandoval ang kanyang posisyon bilang kamag-anak ni Bebe Solana Lazaro para makialam sa mga gastusin ng Lazaro Group. Ang kabuwang halaga na may palatandaan ng maling pagkamit ay 236 milyong piso. 16 milyon dito ay direkta o hindi direktang inilipat kay Bebe Sabrina Cortez. 2.6 milyon naman ay inilipat kay Gino Sandoval, kapatid ni Chaelo. Ang natitira ay dumaan sa 4 na shell companies na walang tunay na operasyon. Nang marinig ni Geng Imelda ang pangalan ng bunsong anak, namutla siya. Anong kinalaman ni Gino dito? Maliit na negosyo lang ang ginagawa niya.
Kalmado kong sinabi, ang maliit na negosyo po ba ay isang underground na pasugalan sa Cavite, kung saan may utang siyang mahigit 10 milyon, at ang kapatid niya ang kumuhang pera mula sa kumpanya ko para pagtakpan ito? Napaatras si Geng. Imelda? Napakapit sa upuan. Tumingin siya kay Chaelo. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Chaelo, sabihin mo sa akin. Hindi totoo yan, di ba? Bata pa si Gino. Naglalaro lang. Paano siya nakautang? Pasugalan. Nagngalit ang ngangipin ni Chaelo. Ma, huwag ka nang magtanong. Huwag magtanong? Umiyak si Geng. Imelda. Ngunit hindi na ito ang dating mapang-asar na iyak. Ilang bagay na ba ang tinago mo sa akin? Hindi pala sayo ang mansyon na to. Ang pramo. Galing sa pagnanakaw. Pati si Gino. Itinamay mo. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Biglang lumingon si Chaelo sa akin ang mamatay punong dugo. Solana Lazaro, huwag mong gisisi sa akin ang lahat. 3 taon din akong tumulong sa Lazaro Group. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, hindi tatatak ang kumpanya ninyo. Mahina akong natawa. May mga taong hanggang sa huli, hindi aminin na magnanakaw sila. Sisisihin pa ang may-ari dahil sa sobrang higpit ng seguridad. Inilapak ko ang isang litrato sa mesa. Nasa larawan si Chaelo sa isang business event. May hawak na basong alak. Nakangiti. At sa likod niya ay ang logo ng Lazaro Group. Sa event na ito, sinabi mong ikaw ang tunay na namamahala sa Lazaro Group. Nangako ka pa sa 3 supplier na kung papayag silang taasan ang presyo sa kontrata, bibigyan mo silang ng porsyento. Akala mo ba hindi ko alam? Natigilan si Chaelo. Nagsimulang manginig si Sabrina. Gusto niyang maglaho. Ngunit walang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ngang iba ay may kapalit. Nagpatuloy si Ate Morales. Nakumpleto na namin ang inisyal na kaso. Kasama ang mabang statement, email, pekeng kontrata, audio recording ng kasunduan, at mga pekeng pirma. Kung hindi makikipagtulungan sige, sandoval sa pagsasawlingam ari-arian. Opisyal na magsasampangang kaso si Bebe. Solana Lazaro ngayong araw din. Natawa si Chaelo. Isang tawang hungkak. Tinatantakot mo ba ako? Solana? Akala mo ba masaya ka na kapag nakulong ako? Mag-asawa pa rin tayo sa loob ng 3 taon. Tiningnan ko siya. 3 taon. Kung sa iba nanggaling ang nasalitang iyon, baka nasaktan ako, ngunit mula sa kanya, nasusuka ako. Sa loob ng 3 taong iyon, noong nasa ospital ang tatay ko, 17 beses kitang tinawagan. Hindi ka sumagot. Nalaman ko na lang na nasa isang resort ka kasama si Sabrina. Sa 3 taong iyon, kinuha nganay mo ang magamot na pinadalang tatay ko at itinapon. Nakita mo? Pero ang sabi mo lang, matanda na si mama. Pagpasensyahan mo na. Sa 3 taong iyon, hinayaan mong tawagin ako ngang buong pamilya mo na bauk, habang ikaw, kasama mo ang kabit mo sa pagpapacheck up. Ngayon, babanggitin mo ang 3 taon sa akin. Para ano? Para humingi enye ke konsiderasyon? Sa bawat salita ko. Lalong namumutla si Chaelo. Napauposing niyang. Imelda. Bumubulong. Biglang nagsalita si Sabrina. Chaelo, sabi mo malinis ang perang ibinibigay mo sa akin. Sabi mo kapag nanganak ako, bibigyan mo ako ng pangalan, bahay, at shares sa kumpanya. Ngayon, kung sisingilin nila ako, saan ako kukuha ng pambayad? Lumingon si Chaelo sa kanya. Galit. Magaling ka lang gumastos. Ngayon ako ang tatanungin mo. Para nasampal si Sabrina. Ngumiti siya habang tumutulo ang luha. Sabi mo mahal mo ako. Sumigaw si Chaelo. Mahal? Kung hindi mo ako pinilit sa annulment. Kung hindi mo ginamit ang pagbubuntis mo para takutin ako, kailangan ko bang magmadali ng ganito? Natahimik ang lahat. Tumingin si Gnay. Imelda sa tiyan ni Sabrina. Nakita ko ang takot at pagdududa sa kanyang mata. Si Sabrina naman ay namutla na parang sinasakal. Dahan-dahan kong kinuha ang remote, nabanggit na rin lang ang pagbubuntis. May naalala akong isang interesante pang audio recording. Sumigaw si Sabrina huwag. Tiningnan ko siya. Huli na. Pinindot ko ang play. Sa buong bulwagan. Umaling-awngaw ang boses ni Sabrina. Hindi na malambing.
kundi puno ngang inis at pagkainip. Marco, huwag mo na akong tawagan. Sinabi ko na. Kanino man ang batang ito, dapat maging anak siya ni Chaelo Sandoval. Mayaman siya. May kumpanya. Kapag nanganak akong lalaki, papakasalan niya ako. Sumunod ang boses ng isang lalaki. Ang galing mo namang magsalita. Hindi yan ang sinabi mo nung nasa Cebu tayo. Sabi mo iwanan mo siya para sa akin. Ngayong malaki na ang tiyan mo, sa kanya mo isisisi lahat? Kasabay nga audio ay lumabas ang imahe ni Sabrina sa screen. Kuha mula sa CCTV ngang isang tsondo sa Begeche. Manahimik ka. Anong ipapakain mo sa akin? Yang inuupahan mong kwarto? Malayo na ang narating ko? Hindi na ako pwedeng umatras. Naniniwala si Chaelo na sa kanya ang bata, ang nanay niya. Desperado na para sa apo. Basta mapanatili ko ang pagbubuntis na ito. Mapapasa akin din ang Villa Solana. Natapos ang recording. Para bang isang malamig na salamin ang bumaksak sa lahat. Nakatayo signgang. Imelda. Nakatitik sa tiyan ni Sabrina. Si Chaelo naman ay parang napako sa kinatatayuan. Si Sabrina, hindi na umiyak. Namumutla siyang nakatingin sa akin. Na para bang nahubaran sa harap ng lahat. Sigeng. Imelda ang unang nagsalita. Sabrina Cortez. Kaninong anak yang dinadala mo? Umatras si Sabrina. Umiiling. Hindi po ganyan yan. Pinutol-putol lang ang recording na yan. Galit lang po ako kaya ko nasabi yon. Anak po ito ni Chaelo. Sigurado po. Dahan-dahang lumingon si Chaelo sa kanya. Punong pakasuklam at takot. Nakasama mo si Marco sa Cebu? Natigilan si Sabrina. Nasa business trip ako. Business trip? Natawa si Chaelo. Sabi mo sa akin. Magpapacheck up ka sa isang international hospital. Nagpadala pa akong pera sa'yo. Naglagay akong isa pang folder sa mesa. Oo nga. Noong araw na sinabi niyang magpapacheck up siya. Makasama sila ni Marco sa isang resort. Ang 800,000 pisong ipinadala mo ay ginamit pambayad sa hotel, pambili ng alahas, at pambayad sa credit card. Sumigaw si Sabrina. Solana Lazaro. Manahimik ka. Humakbang si Rico, at napaurong si Sabrina. Tiningnan ko siya. Kalmado. 3 taon na ang nakalipas. Baka naawa pa ako sa isang buntis na nanginginig. Ngunit ngayon, naalala ko lang ang mamensahe niya kay Chaelo, na nag-udyok sa kanyang alisin ako sa buhay niya. Biglang sumugot si Geng. Imelda kay Sabrina. Ngunit naharang siya ang 2 security personnel. Sumigaw siya. Ahas ka. Niloko mo ang buong pamilya ko. Kinuha mo ang perang anak ko. Pinilit mo siyang iwan ang asawa niya. Tapos hindi mo pa pala alam kung kaninong anak yan. Hindi na nagpatalo si Sabrina. Tumingala siya. Ano pong karapatan ninyong pagsabihan ako? Hindi ba't kayo rin ang araw-araw na nagsasabi kay Chaelo na hiwalayan na ang asawa niya at pakasalan ang makapagbibigay sa kanya nga apo? Hindi ba't sinabi ninyo na basta manganak ako? Tatanggapin ninyo ako dito? Ngayong nalaman ninyong hindi sa inyo ang bahay na to. Sa akin niyo isisisi ang lahat? Natigilan si Ngeng. Imelda. Ang masalitang iyon ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang sumigaw si Chaelo. Tama na. Ang sigaw niya ay wala ng kapangyarihan. Itinuro niya si Sabrina. Pagkatapos ay ako. Lahat kayo, gusto niyo akong sirain. Solana? Kung galit ka sa akin? Ako lang ang puntiryahin mo. Bakit mo pa kailangang idamay ang nanay ko? Si Sabrina? At ang bata? Tiningnan ko siya. Dahil hindi niyo ako tinigilan. Humakbang ako palapit. Dinala mo ang nanay mo dito para angkinin ang bahay ko. Dinala mo si Sabrina para palitan ako. Ginamit mo ang isang sanggol na hindi pa malinaw kung kanino para ipamuha sa aking bawk ako. Chaelo Sandoval, hindi ko kayo kinalatkat dito. Kayo mismo ang pumasok sa tarangkahang ito. Hindi makapagsalita si Chaelo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay. Natakot sa kanyang mata. Lumingon ako kay Ate Morales. Attorney, ipadala na po ang mga dokumento tungkol kay Sabrina sa mga autoridad. Nanlambot si Sabrina. Hindi. Pwedeng mawala sa akin ang lahat. Buntis ako. Hindi niyo ako. Pwedeng itulak sa ganito.
Tiningnan ko siya. Buntis ka. Pero hindi niyan gagawing malinis ang maruming pera. At hindi niyan gagawing tama ang pagsira sa pamilya ngang iba. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ate Morales. Pagkatapos ngang ilang sandali, lumingon siya sa akin. Ma'am Solana. Kinumpirma pong bangko. Ginamit ni Chaelo Sandoval ang pekeng titulo ng Villa Solana para makakuha ang 300 milyong pisong pautang. Bago pa ako makapagsalita, napaupo na lang bigla si Gang. Imelda. Si Silo naman ay namutla na parang wala ng dugo. Tiningnan ko siya. At sa wakas, naintindihan ko kung bakit siya nagmamadaling angkinin ang bahay. Hindi lang dahil sa pride, kundi dahil sa isang malaking utang na nakasabit sa kanyang lig. Dahan-dahan akong nagtanong. Plano mong gamitin ang bahay ko para bayaran ang utang mo. Ang tanong ko ay nagpatras kay Jaelo. Sapat na iyon para makita kong tuluyan nang nabasag ang huli niyang maskara. Ang lalaking mayabang na nagsabing wala akong daladala. Ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Huwag kang mag-imbento. Ang utang na yon ay para sa negosyo ko. Walang kinalaman sa iyo. Walang kinalaman sa akin. Pero ginamit mo ang pekeng titulong Villa Solana. Inilabas ni Ate Morales ang kopya ng loan application sa screen. Pangalan ng kumpanya ni Chaelo ang nakalagay. At ang collateral ay ang pekeng titulong ng Villa Solana. Na may pekeng pirma ko. Nanginginig na tumayo signang. Imelda. Chaelo. Toto bang isinangla mo ang bahay na ito? Sumigaw si Chaelo. Manahimik ka na. Wala kang alam sa negosyo. Walang alam? Nasaktan si Genege. Imelda. Dahil wala akong alam kaya ako naniwala sa'yo sa lubege. 3 taon. Dahil wala akong alam kaya akala ko sa atin ang bahay na to. Ngayon, sinasabi nilang umutang kang 300 milyon gamit ang pekeng papeles at gusto mo pa akong manahimik? Hindi ako nawa sa kanya. Ang kanyang kamangmangan ay hindi inosente. Ginamit niya ang kasinungalingang iyon para yurakan ako. Biglang bumaba ang boses ni Chaelo. Sinusubukang makipagnegosasyon. Solana, hindi ito ganun kalala. Kailangan ko lang ng pirma mo para mafalidate ang collateral. Babayaran kita ng interes. Natawa ako. Pinake mo ang pirma ko. Isinangla mo ang bahay ko. At ngayon gusto mong pirmahan ko para gawing legal ang krimen mo. Nagngalit siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung mapapahamak ako? Sa tingin mo ba malinis ang pangalan ng pamilya Lazaro? Kapag nalaman ng media na ang dating manugang ng Lazaro Group ay nakulong dahil sa panloloko, babagsak din ang stocks ng kumpanya ninyo. Tumango ako. Sa wakas. Lumabas din ang toto. Hindi ka humihingi ng tawad. Gusto mo lang akong isama sa pagbagsak mo. Inilabas ko ang isang audio recording. Akala mo ba hindi ko alam na nahanda ka na ng black propaganda laban sa Lazaro Group? Kung hindi ako pipirma, ipapakalat mong ginamit ng tatay ko ang kumpanya para money laundering? Gagawin mong issue ng pamilya Lazaro ang krimen mo? Nanlaki ang mata ni Chaelo. Pinatuktok ko ang recording. Ang boses niya. Malinaw. Kung hindi pipirma si Solana, ikalat niyo na ang balita. Sabihing nakipagsabuatan ang Lazaro Group sa kumpanya ko. Mas takot sila sa kahihiyan kaysa sa pakawalang ng pera. Susuko din yan. Tumigil ang recording. Ngayon, naiintindihan na ni Chaelo na ang hinihintay ko ay hindi isang pahingi ng tawad, kundi ang araw na siya mismo ang mahuhulog sa sarili niyang patibong. Biglang natawa si Sabrina. Pati pala ako. Gagamitin mo lang. Sumigaw si Chaelo. Manahimik ka. Sabi mo mahal mo ako, pero sa plano mo pala, isa lang din akong instrumento para pilitin siyang pumirma. Hinawakan ni Ngeng. Imelda ang kanyang dip-dip. Hirap huminga. Anong klaseng anak ang pinalaki ko? Niloko mo ang nanay mo, ang asawa mo, ang kabit mo, pati na ang bangko. Napasandal si Chaelo. Desperado. Bigla siyang sumugot para kunin ang madokumento, ngunit mas mabilis si Rico. Isang pihit lang sa kanyang braso ay napaluhot na siya sa sakit. Bitiwan niyo ako. Tiningnan ko siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan ng matagal. Paparating na ang mga may karapatang humawak sa iyo. Namutla si Chaelo. Tinawagan mo talaga ang mga pulis? Kalmado kong sinabi. Hindi lang pulis.
ang bangko, mga auditor, ang legal team ng Lazaro Group, at lahat ng niloko mo sa loop ng 3 taon. Inimbitahan ko silang lahat. Ngayong gusto mong lumipat sa Villa Solana, hahayaan kong masaksihan ng lahat kung sino ang tunay na may-ari at kung sino ang tunay na magnanakaw. Sa labas. Sunod-sunod na huminto ang mangga sasakyan. Nanginginig si Gengang, Imelda, napaupo si Sabrina, at si Chilo. Tinitingnan ako na parang gusto akong patayin. Yumuko ako at bumulong, Silo. Ang palabas mo, oras na para panuorin nga iba. Ang nga dumating. Kinatawan mula sa bangko, mga auditor, 2 pulis, ang legal team ng Lazaro Group, at ilang kasosyo na naloko ni Chilo. Nagbago ang kulay ng mukha niya mula puti patungong abo. Solana, gusto mo ba talaga akong patayin? Hindi. Ibinabalik ko lang ang lahat sa tamang lugar. Kung anong ginawa mo, panagutan mo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Santos, ang branch manager ng bangko. Ma'am Solana, na-verify na po namin. May malinaw na indikasyon ng pamamake sa mga dokumento. Sumingit si Chilo, Mr. Santos. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Ngunit malamig siyang tiningnan ng manager. Mr. Sandoval, kung pagkaang lahat ng ito, bilang pangunahing nangutang, kayo po ang kailangang makpaliwanag. Natigilan si Chilo. Nakita ngam gabisita ang mapekeng dokumento, recording, at iba pang ebidensya. Sinubukan paning. Imelda na ipagtanggol ang anak. Huwag kayong maniwala sa kanya. Galit lang yan sa dati niyang asawa kaya niya sinisiraan ang anak ko. Tiningnan ko siya at pinatuktok ang isa pang recording. Ang boses ni Chilo. Umaling-aungaw sa buong bahay at sa labas. Kapag nakuha ko na ang Villa Solana, si Sabrina na ang titira dito. Si Mama, maingay. Ipapadala ko na lang sa probinsya na may konting pera. Matanda na siya. Sagabal lang. Nanigas sigang. Imelda. Ang babaeng kanina lang ay ipinagtatanggol ang anak ay para na ngayong sinampal ngang katotohanan. Chilo, ikaw ba ang nagsabi niyan? Ma, hindi ganyan yan. Sinabi ko lang yan. Para mapaamo si Sabrina. Ngumisi si Sabrina. Para mapaamo? Sabi mo sa akin. Apo lang ang kailangan ni tita. At pagkatapos, kahit kailan pwede na siyang paalisin. Nagwala si Geng. Imelda, sinugot ang anak. Pinalaki kita. Ipinagtanggol kita sa lahat. Pero sa mata mo pala, isa lang akong sagabal. Nok pumiglos si Chilo. Pinanot ko ang eksena. Malamig ang aking puso. Maya-maya. May dumating pang isang tao. Si Mang Tomas. Isang matandang kakilalangang pamilya na real estate broker. Nang makita siya ni Chilo, para siyang nakakita ng multo. Si Mang Tomas ang tumulong sa kanyang pagkahin ang titulong ang Villa Solana. Inamin niya ang lahat sa takot na madamay. Nakagulo na ang lahat. Inamin ni Mang Tomas na may recording siya ng pag-usap nila ni Chilo. Pinatuktok ito. At lalong gumuho ang mundo ngang Sandoval. At muling bumukas ang pinto. Pinasok ng security si Gino Sandoval. Pagkakita sa sitwasyon, agad siyang namutla. Ate Solana, wala po akong kasalanan. Inutusan lang po ako ni Kuya Chilo. Sumigaw si Chilo. Sinungaling. Nagturuan ang makapatid. Inilabas ko ang naebidensya ngang paggastos ni Gino gamit ang supplementary card ko sa mga pasugalan na umabot ng mahigit 4.6 milyong piso. Ipinakita ko rin ang video noong lasing siyang binasak ang isang mamahaling florera na alaala ng aking ama at sinabing, "Bahay naman ito ang kuya ko." Gumuho ang pamilya sa harap ng lahat. Ang ina, ang 2 anak, at ang kabit ay nagsisisihan. Tumingin sa akin si Chilo. Desperado. Solana, ano pa ang gusto mo? Gusto kong aminin mo sa harap ng lahat kung paano mo ako niloko. Ang tatay ko, ang nanay mo, at ang buong pamilya ninyo. Hindi siya nagsalita. Kaya pinatugtog ko ang pinakamatinding recording sa buong speaker system ng mansyon. Ang boses ni Chilo. Malinaw at mayabang. Wala nang kakampi si Solana. May malubhang sakit ang tatay niya. Konting tiis na lang. Mapapasa akin na ang Lazaro Group. Pipirmahin ko siya sa isang power of attorney. Kukunin ko ang shares. Tapos papalabasin ko na siya. Isang babaeng walang anak, walang magulang, walang suporta. Sino pa ang lalabanan niya? Natahimik ang lahat sa labas. At sa huli,
Ang Villa Solana. Hayaan nating isipin ni Mama na sa atin yan. Habang lalo niyang inaapi si Solana, lalong lumalambot si Solana. Ganoong klase siyang tao, kapag pinilit mo. Akuin niya ang kasalanan. Napaupo si Geng. Imelda. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Ano pa ang gusto mong sabihin? Tanong ko kay Chaelo. Tiningnan niya ako ng may pagbabanta. Kung babagsak ako, isasama ko ang Lazaro Group. Akala mo ba ako lang ang may gustong makuha ang kumpanya ninyo? Ito ang hinihintay ko. Sa wakas, binanggit mo rin sila. Pumasok ang 3 miyembro ng board. Kasama si Mr. Velasco, ang vice president na laging kumakampi kay Chaelo. Namutla silang lahat. Inilabas ko ang mga ebidensya ngang pakikipagsapwatan ni Mr. Velasco kay Chaelo pekeng minutes of the meeting, paglilipat ngang pondo sa kumpanya ngang kanyang bayaw. Nanginginig siyang humingi ngang tawad. Tiningnan ko silang lahat. Mula ngayon, lahat ng nasa management ay iimbestigahan. Ang malinis, mananatili. Ang marumi, mahanda ng abogado. Walang nangahas na magsalita. Dun. Inilabas ko ang huling alas ko. Isang USB na iniwan ng aking ama. Naglalaman ng listahan ng mataong pinakakatiwalaan niya, pinaghihinalaan, at ang mga siguradong traidor. At sa huli, pumasok si Mr. De Leon, ang presidente ngang isang malaking investment fund, at matalik na kaibigan ngang aking ama. Siya ang itinalaga ng aking ama para protektahan ang aking mana. Inanunsyo niya na hawak niya ang 17% ng voting rights ng Lazaro Group. At ako, bilang tagapagmana, ang may hawak ng controlling stake. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Chaelo. Dinala ng nga pulis si Chaelo, Gino, at sinimulan ang investigasyon kay Velasco at Sabrina. Habang dinadala si Chaelo, huminto siya sa harap ko. Solana, hindi mo naman talaga ako minahal. Di ba? Tiningnan ko siya. Minahal kita, pero pinatay mo ang babaeng nagmahal sa iyo. Nanigas siya at tuluyan ng dinala paalis. Naiwan si Geng. Imelda na umiyak at si Sabrina na tulala. Nang gabing iyon, pinatanggal ko ang lahat ng bakas ng Masandofal sa mansyon. Pumanik ako sa kwarto ng aking ina, na ginawang pugat ni Geng. Imelda salop ng 3 taon. Doon, sa ilalim ng isang lumang aparador. Natakpuan ko ang isang kahon na iniwan ng aking ama. Salop ay may sulat. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin na kabalik ka na. Patawarin mo ako at hindi kita masasamahan ng matagal. Alam kong mabuti ang puso mo, pero hindi ko hahayaang wala kang babalikan. Ang Villa Solana, ang Lazaro Group, at higit sa lahat, ang buhay mo ay sayo. Huwag mong hahayaang kunin ito ni Numan. Umiyak ako habang yakap ang sulat. At doon, sinabi sa akin ni Chaelo bago siya umalis ang huli niyang kasalanan. Noong araw na isinugot sa ospital ang aking ama, tumawag ito kay Chaelo para sabihing dalhin ako agad dahil may mahalaga siyang sasabihin. Hindi sinagot ni Chaelo. Nakita niya rin ang text ng aking ama sa telepono ko, na nagsasabing huwag akong magtiwala kay Chaelo at na ang tunay na dokumento ay nasa safe sa kwarto ng aking ina. Binura niya ito. Inagaw niya ang huling pagkakataon naming mag-usap ng aking ama. Kinaumagahan, pumasok ako sa boardroom ng Lazaro Group suot ang isang itim na power suit. Umupo ako sa silyang iniwan ng aking ama. Mula ngayon, sabi ko, sisimulan natin ang paglilinis. 3 buwan ang lumipas. Ang Villa Solana ay muling naging payapa. Ang kasolaban sa mga Sandoval ay umuusad. Signang. Imelda ay bumalik na sa probinsya. Ako naman, bawat umaga, dumadaan sa malawak na bulwagan na iyon isang paalala na may mga pintong nagsasara hindi para sa kawalan, kundi para sa kalayaan.